Pinagtitibay ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang isang inisyatibang poprotekta at kikilala sa kontribusyon ng mga nakakatanda at maging ang mga nasa laylayan kung ano yan silipin sa ulat ni Sheila Natividad. Para sa 68 anyos na si Nanay Herminia Caimol, isang malaking biyaya ang makatanggap ng buwan ng pensyon. Dahil sa kanyang edad at mga pinagdaraan ng hamon sa buhay, malaking tulong ito sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa bigas, sa allowance ng anak ko. Bukod sa pensyon, nakatatanggap din si Nanay Herminia ng mga libreng gamot pang maintenance mula sa Department of Social Welfare and Development. Kamakailan lang, nabundol siya ng isang van na nagdulot ng pagkaparalisa ng kanyang magkabilaang binti. Sa kabila nito, patuloy siyang lumalaban at unti-unting nakababangon. Ayos naman, nakakalakad na ako. Hirap. Pero masarap. Time na natanggap ka, nagpapasalamat ako. Pero sa panahon na itong ang buhay natin, hirap. Kahit hindi senior, nagbibigay sila ng gamot na libre. Once, kumplituhin mo lang ang requirements mo. Malaking bagay ang DSWD. Malaking bagay. Isa si Nanay Herminia sa mga pinaglalaanan ng inisyatiba sa ilalim ng RISE ASEAN na nakatuon sa pagpapatatag ng pamilya, pagpapalakas ng kabataan at pagsusulong ng inklusibong kaunlaran para sa mga nasa laylayang komunidad. Ayon sa datos noong 2023, umaabot na sa 8.1% ng populasyon ng ASEAN o katumbas ng 55.9 milyong individual ang may edad na 65 at pataas. Inaasahan pang lalago ang bilang na ito sa mga susunod na taon, isang malinaw na senyales ng pag-usbong ng isang aging society sa rehiyon. Kaugnay nito, lalong binibigyang halaga ang pagpapaunlad ng silver economy, isang ekonomiyang kinikilala ang pangangailangan at kontribusyon ng mga nakatatanda sa lipunan. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ang RISE ASEAN ay nakalinya sa ASEAN Community Vision 2045 na may layuning magtaguyod ng isang matatag, dinamiko at nakasentro sa mga taong nasasakupan ng ASEAN. Pursigido ang ASEAN na isulong ang mga ganitong inisyatiba hindi lamang para sa pag-unlad ng ekonomiya, kundi para sa mga taong tulad ni Nanay Herminia na umaasa sa mga serbisyong pangkomunidad. Sa kanyang kwento, may dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Para sa kanyang apo at sa pamilya na umaasa sa kanya. At tulad ng hangarin ng ASEAN, ang kinabukasan ay hindi lamang para sa iisa, kundi para sa lahat. Bata man o matanda, anuman ang pinagmulan sa rehiyon. Dahil sa huli, ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa tahanan at pinalalakas ng mga programang nakatuon sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.